Humigit kumulang 300 milyong piso. Yan po ang jackpot sa bolahan ng 655 Grand Lotto ngayong gabi na po. Kaya naman hindi katakatakang umabot na raw sa mahigit 2 milyong tao nang tumaya mula kahapon. Mula sa Quiapo sa lungsod ng Maynila nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta tayaan dyan? Mike, dahil nga sa laki ng jackpot sa Grand Lotto 655, maraming kababayan natin ang tumaya ngayong araw umaasang makakamit ang napakalaking premyo. Mula nang magbukas ang Lotto outlet dito sa Quiapo, wala nang patid ang pagdating ng mga tao para tumaya. Alas 10 ng umaga kanina, umabot na ng 298 million pesos ang jackpot sa 655 Grand Lotto. Ang pinakabagong klase ng Lotto kung saan 55 numero ang pagmumula ng 6 na numerong tatayaan. 20 pesos ang halaga kada taya. Si Dennis buy and sell ang trabaho. Kahit maliit ang kita, kapag may malaking jackpot sa Lotto, tumataya daw ng malaking halaga. Gaya ngayon na naglabas siya ng 160 pesos para sa 8 taya sa 6-number combination ng 655. Araw-araw ka tumataya ba? Araw-araw din ako tumataya. Paano yun? Ang laki na pala ng ginagastos mo sa Lotto. Malaki na kasi tinan mo, halos ito ganito ko kung tumaya, pinakamababa na 100 eh. So naglalaro ko sa 200, 100 pataas. Nanalo ka na ba minsan? Hindi pa rin eh, hanggang 4 na numero lang ako. Ang may-ari ng Lotto outlet na ito, parokyano rin ng laro mula pa nang ipakilala ito sa bansa noong 1995. 1,000 piso ang ginastos niya para sa 50 taya ngayong araw. Pinakamahina dyan, 1,000 ang taya ko. Ang laki pala yun. Oo, magkano sa isang buwan? Nanalo na ba kayo? Pinakamalit ko. Jackpot? Hindi pa. Kaya dapat patamahin ako ngayon. Para kahit mabarato ako. Sa outlet dito sa Quiapo, 5 na ang naipapanalong parokyano. Pinakamalaking nakuha ay 18 million pesos noong 2006. Ang mga gaya ni Lolo Lucio na may outlet ng Lotto, nakatanggap ng mahigit 100,000 pisong komisyon. Sabi ng PCSO, ito na ang pangalawa sa pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng Lotto. Ang naunang papremyo na 649 combination sa Lotto ay umabot sa 347 million pesos na pinagatian ng 2 nanalo, Pebrero noong isang taon. Huli namang napanalunan ng jackpot sa 655 Lotto draw noong Mayo. Ayon sa PCSO, posible pang madagdagan ang 298,073,307 pesos na jackpot. Ito pong Grand Lotto natin na may estimated jackpot na 302 million mamaya. Ito po sa history ng PCSO Lotto, ito ang second biggest pot mula nung ma-establish ang Lotto operation since 1995 hanggang 2010. Mike, yung sinasabi ng PCSO na mahigit 300 milyon ay posible pang madagdagan. Depende yan sa dami ng tataya ngayong araw hanggang magsara ito ng hanggang 8:30 p.m. Mike? Ay tatanong ko na sana sa'yo, nabanggit po na Cesar, hanggang alas 8:30 ang tayaan. 8:30, pero ngayon Mike, napakarami ng tao rito at dumadagsa pa hanggang mamayang alas 8:30 ng gabi yan, Mike. Patuloy pa rin may mga umahabol hanggang ngayon. Gano'n ba yun, Cesar? Oo, Mike, may nakikita pa tayong mga tumatakbo, no? Kahit akala nila sarado na. Pero 8:30, inuulit natin, 8:30 p.m. Meron pa silang pagkakataon pumunta sa mga Lotto outlet, Mike. Maraming salamat, Cesar Apolinario. Kasabay ng pagdaksa ng mga tumataya sa Lotto, nagpaalala naman ng simbahang Katoliko na huwag naman igugol ang pagdarasal para manalo. Paliwanag ni Caloocan Bishop Deogracias Iniguez, ang pagdarasal para manalo sa anumang uri ng sugal ay isang maling gawain. Mali rin daw ang paghingi ng senyales sa Diyos para sa mga mananalong numero o di kaya yung pagpapahid ng mga tiket ng Lotto sa imahe ng mga santo. Ipinaalala ni Bishop Iniguez ang pagtutol ng simbahang Katoliko sa paglalaro ng anumang uri ng sugal. Hinarang po ng Toll Regulatory Board ang planong pagpatay sa mga ilaw sa kahabaan ng South Luzon Expressway at ang pagsasara sa ilang toll booth doon para raw makatipid. Ngayong araw dapat na ito sisimulan yan, pero ang giit ng TRB, mas importante ang kaligtasan ng mga motorista. Nakatutok si Sherian Torres, eksklusibo. In the meantime that we are unable to collect the right amount at may pambayad kami sa mga aming pinagkakautangan, mag-economize muna siguro kami. Starting November 3. Ang anunsyong ito biglang binawi ng South Luzon Tollways Corporation o SLTC ilang oras matapos ipatawag ng Toll Regulatory Board o TRB ang kanilang mga pinuno kaninang umaga.
Mahigit 2 oras nakipag-close door meeting sila SLTC President Isaac David at Chairman Dato Azmil kay TRB Executive Director Manuel Imperial. Sentro ng pulong ang dapat sana ay mga cost reduction measure na planong ipatupad ng SLTC mula ngayong gabi sa South Luzon Expressway. Pero paglabas ng kwarto, ito na ang naging posisyon ng SLTC. Siguro we will wait for their decision, the TRB's decision muna. Hindi muna namin siya itutuloy. Not because of the shortfalls. No, because we have less vehicles. We told them that they should consider the Christmas season dahil ang traffic doon, mataas ang traffic. So hopefully anytime before the end of the week, we will be able to decide on that. Kasama sa mga isinumiteng hakbang ng SLTC sa TRB ang pagbabawas ng oras ng kanilang mga empleyado, ang hindi regular na paglilinis ng kanilang mga kalsada, ang pagsasara ng mga toll booth na hindi gaanong ginagamit, ang pagbabawas ng 2 lane sa magkabilang panig, at ang pagpatay sa ilaw ng mga poste sa kahabaan ng 27.6 km stretch ng SLEX. Ayon sa SLTC, wala silang dagdag na kikitain sa toll hike. Pambawi lang daw talaga ito sa mga gastos nila sa pinagandang expressway. 800 million pesos na raw ang lugi nila mula nang buksan nila ang bagong SLEX noong Hulyo 7. Ang nakokolekta raw naman nila sa mga motorista, pinambabayad din nila sa kanilang mga obligasyon at hindi napupunta sa kanilang bulsa. Kaya maliban sa itinatakda ng batas na 13th month pay ng mga empleyado, wala na raw munang pwedeng asahang dagdag benepisyo o bonus ang mga taga-SLEX. Until how long can you deal with this? I'll take a day at a time. I'm concerned. I can't say I'm disappointed. I have no right to say I'm disappointed. I can only say as an investor, I'm concerned. Hihintayin na lang daw muna ng SLTC ang desisyon ng TRB tungkol sa plano nilang pagtitipid. Sa kaso ng isinumitid nilang dagdag singil sa toll para sa bagong gawang Calamba Santo Tomas Interchange, hihintayin na lang din daw muna nila ang kalinawan mula sa Korte Suprema bago iporsige ito. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Matador sa Colombia nasinipan matapos mapunit ang kanyang pantalon. Eto, batuhan naman ng kamati sa London. Si Lady Gaga nakisali. At ating survivor castaway, Jeff Gaitan, sumabak na rin sa pagpapaseksi. Susunod na yan dito sa 24 Oras.